Malala pala talaga itong ipinagmamalaking tulay na itong mga DTS. Ang sabi kasi ng isang kolumnista na pinafollow natin sa social media, ang sabi dito, sa mga ganito daw na proyekto, 40% of the total cost ay napupunta sa kickback. Alam nyo na, yung mga porsyento ng mga politiko. Ito yung napakalala, no? Napakalalang sitwasyon dito sa atin. Yan daw ang usap-usapan, yung kickback. Ito kasi ay sponsored project syempre ng DPWH. At kung ito ay totoo, mapipilitan daw talagang bumili ng mga substandard na materials yung contractor kasi nga hindi na sapat yung pondo. Yun yung nangyayari. So talagang ang malaking sisi dito para sa akin ay etong mga pulpul ng mga politiko na nakikinabang sa mga proyekto ng ating gobyerno. Sa mga proyekto sa buong bansa, lahat yan sigurado may pakinabang ang mga politiko. Diyos ko, sana naman tumigil na yung mga ganitong klaseng pangurakot ng mga namumuno sa ating bansa. Mainly yung kurakot ang kanilang intensyon, kaya sila pumapasok sa politika. Ang sabi dito, dapat daw rekisahin ang mga daan, tulay at gusali na itinatayo ng Department of Public Works and Highways. Baka marami pa daw tulay kasi nabumagsak. Wala pa namang masyadong nababasa tayong balita tungkol nga sa mga nasawi dito. Ang usapin kasi ngayon sa social media, etong tulay na ito ay ipinagyabang ng mga DDS. Tatak Duterte daw kasi ito dahil sa Build program na ng Sidigong. Kaya lang, yun nga, nung bumagsak na nga ito, nabalita na bumagsak, abay, iwas na itong mga DDS. Lalo na po yung dating DPWH Secretary na si Mark Villar, mukhang nananahimik daw ngayon at walang reaction dito sa insidente na ito.